Carius! Carius! Sandali lang naman! Umiiyak na tawag ni Wiona sa kanyang nobyo. Tuloy-tuloy ito sa paglalakad habang buhat-buhat ang kanilang anak na mag-iisang taong gulang pa lamang. Mahimbing ang tulog nito at wala talagang kamuwang-muwang na may nangyayari na sa kanila ng daddy nito. Carius, ano ba? Hindi naman ganito ang gusto ko eh. Carius, please. Huwag mo namang ilayo sa akin ang anak natin. Pagmamakaawa niya, sinusubukan niyang hawakan ang kamay nito, ngunit umiiwas sa kanya ang binata. No, hayaan mo kaming umalis, Fiona. Kung wala na kami, magiging malaya ka na. Mababawasan ang responsibilidad mo. Sigaw ni Carius. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit, subalit alam niyang may hinanakit na ito. Carius! Humihikbi niyang sambit. Pakiramdam niya ay may patalimang bumaon sa kanyang dibdib. Pamilya mo na kami ni Dave and Fiona. Pero bakit mas inuuna mo sila? Mas mahalaga pa ba sila sa'yo, ha? Ang mga magulang mo na lang ba inaalala mo? Paano naman kami na anak mo? Panunumbat sa kanya ni Carius. Dahil sa sigawan nilang dalawa ay unti-unting nagising ang kanilang anak. Carius! Unawa't pag-intindi lang naman ang kailangan ko eh! Hindi ka nitong susukuan mo na lang ako ng basta-basta! Pag-usapan naman natin to! Please! Carius! No. Hindi, Fiona. Desidido na akong umalis at isasama ko si David. Carius! Carius, parang awa mo na! Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala kayo. Stop it, Fiona. Ilang beses na kitang pinagbigyan. Ngayon, kung hindi mo kami kayang piliin, kaming dalawa ni David, tuluyan kaming mawawala sa piling mo. Carius, kailangan din ako ng mga magulang ko. Oo, pamilya ko na kayo, pero pamilya ko rin naman sila. Ako na lang inaasahan nila. Kaya please, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Huwag niyo lang akong iwan ng anak natin. Please. Carius. No. Pagod na akong maghintay. Pagod na akong umasa na sana kami naman ang piliin mo. Fiona, ubos na rin ang pasensya ko sa'yo. And I think, hindi ko rin naman kayang makasama ka pa eh. Habang hindi ka pa tapos sa responsibilidad mo sa mga magulang mo. Palayain mo muna kami ni David. Siguro kapag nawala na kami, saka mo mararamdaman ang toong halaga namin sa'yo. Carius! Carius naman! Huwag mo naman gawin sa akin to! Pakiusap! Mahal ko! Carius! Humabol pa si Fiona sa kanyang nobyo, ngunit agad itong pumara ng taxi. Mabilis itong nakasakay at kinalampag pa niya ang salamin ng bintana, pero humarurot na palayo ang sasakyan. Napasalampak na lamang siya sa gilid ng kalsada at walang nagawa kundi ang humagulhol ng iyak habang nakatanaw sa papalayong sasakyan. Isang breadwinner si Fiona Castillo. Siya ang panganay na anak at talagang inaasahan ng pamilya. 3 pa ang nakababata niyang kapatid na pinapaaral niya. Ang mga magulang naman niya ay matagal nang nagretiro mula sa trabaho ng mga ito, kaya nanatili na lamang sa bahay. Sa kasalukuyan ay 27 anyos na siya at isang grade school teacher. Carius, David. Sambit niya sa pangalan ng 2 lalaking mahalaga sa buhay niya. Aminado naman siya na palagi niyang inuuna ang pamilya niya kaysa sa kanyang mag-ama. Ang totoo niya ay walang kaalam-alam ang mga magulang niya na nagkaroon siya ng nobyo. Noong nabuntis siya ni Carius ay ito pa ang nagdesisyon na magsama na sila bagamat hindi pa sila kasal. Bakit ba nangyayari sa akin to? Bakit? Bakit kailangan ko maranasan na lahat ng to? Umiiyak na tanong pa niya sa sarili. Hindi alam ni Fiona kung paano niya nalampasan ang mga masasakit na pangyayari sa buhay niya. Totoong nasa huli nga ang pagsisisi. Kung naisip niya na sana noong una pa lang o kung mas nakiusap siya kay Carius ay hindi sana mawawala sa piling niya ang kanyang mag-ama.
Sa kasalukuyan ay nasa loob siya ng opisina ng prinsipal na matalik na kaibigan ng kanyang ina. What if magstay ka muna dito, Miss Castillo? Nakangiting tanong ni Mrs. Lagdameo, ang prinsipal ng private school sa Maynila. Nasa mid-50s na ang ginang. Tita Sabrina, alam niyo naman po na uuwi po ako ng probinsya namin. Saka ako babalik sa Amerika. Nakangiti niyang sabi. 5 taon na ang nakalipas simula nang iwan siya ni Carius at hanggang ngayon ay wala na siyang komunikasyon sa binata. Walang araw na hindi niya inaalala ang mag-ama niya na alam niyang tuluyan na rin siyang kinalimutan. Gayunpaman, mula sa malayo ay palagi niyang pinapanood ang anak niyang si Daven. Wala kasi kaming available na teacher ngayon para sa daycare students. Paano kasi? Nanganak ang teacher nila. Kaya naghanap din talaga ako ngayon ng substitute niya. 2 buwan pa naman ang ilalagi mo sa Pilipinas, Fiona. Baka naman pwede ka. Pag-iisipan ko po, tita. Maiba lang ako, iha. Wala ka na bang balak mag-settle down? Ang layo na ng narating mo. Successful ka na at may sarili na ring business sa mga magulang mo. Sunod-sunod nang nakapagtapos ang mga kapatid mo. Sa tingin ko, panahon na rin para maging masaya ka at enjoyin ang buhay mo. Tita, kilala niyo naman po ako. Hindi po ako mabubuhay na walang ginagawa. Gusto ko palaging nagtatrabaho kaya wala pa sa isip ko magpakasal. Masyado kang workaholic, Fiona. Nagtatawanan pa silang dalawa, ngunit parang may nag-uudyok din sa kanya na tanggapin ang offer nito. Kaya naman agad siyang nagdesisyon at sinabing papayag na siya. At alam niya na kung bakit tila may bumubulong talaga sa kanya na manatili. Dahil ngayon ay mas nakikita niya sa malapitan ng kanyang anak. Samantala, mahimbing ang tulog ni Carius Delgado. Hindi pa niya masyadong napapansin na may marahan na umaalog sa kanyang balikat. Daddy! Daddy! Daddy, wake up! Kahit sumigaw pa ang matinis na boses ay talagang hindi pa siya naaalimpungatan. At tila dinadala pa siya ng panaginip niya sa nakaraan. Sa alaalang pilit man niyang binabaon sa limot ay hindi naman niya ginawa. Carius! Carius, parang awa mo na! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya mawala kayo! Carius! Carius naman, huwag mo naman gawin sa akin to! Pakiusap! Mahal ko! Carius! Doon na siya napabalikwas ng bangon dahil muli niyang napanaginipan ang dating nobya. Umiiyak ito't nagmamakaawang huwag niyang iwanan. Tila naging isang bangungot yun sa kanya. Bangungot na palaging pinapaalala sa kanya kung gaano siya nagsisi sa ginawa niyang pangiiwan dito. Si Carius Delgado, 24 na taong gulang at bunsong anak ng isang kilala at maimpluwensyang sina Caleb Delgado at Zandra Paredes Delgado. Sa kabila ng pribilehiyong kinagisnan ay pinili niyang pumasok sa hanay ng kapulisan, tangan ang sariling dangal at layuning maglingkod sa bayan. Daddy? Doon niya lang napansin ang kanyang anak, si Daven. Nakaupo ito sa tabi niya. Tapos na itong naligo at nakaayos na rin. Suot-suot na rin ang uniforme nito. Good morning, son. Ang aga mo naman nagising. Sino nagbihis sa'yo? Nakangiti niyang tanong. Binuhat niya ang anak at kinandong sa kanya ito hinalikan sa noo. Good morning to, Daddy. Si Lola Mami po. Daddy, bangon na po kayo. Iatid mo pa ako sa school eh. Pakiusap nito. Nag-aaral na ang anak niya dahil 5 taong gulang na ito. Halos kaedad lang ng bunsong anak ng ate at kuya niya. Maliligo pa si Daddy, son. Wait ka muna sa labas, okay? Makapagkwentuhan ka muna sa mga pinsan mo. Okay po, Daddy. Make it fast po ah. Kasi po, Daddy, may bago po kaming teacher. Napatitig si Carius sa anak. Nababasa niya ang emosyon nito. Lalo na't kumikislap ang mga mata nito. Aloof ang anak niya. Malayo ang loob sa mga taong hindi nito kilala. Ngunit mukhang mapapalapit ang loob nito sa bagong teacher nito. Really, son? Opo, Daddy. Super pretty niya rin po eh. Parang sina Lola Mami, Mama Kaya, tsaka si Mama Yuri. Basta po, I like my new teacher. Kaya po, Daddy, magpapapogi ka ha. Kasi po, I asked her kahapon kung single pa ba siya. Pangdadaldal pa ng anak niya at halos magsalubong na ang kakapalan nitong kilay. And then, nirereto mo ba si Daddy sa bago mong teacher, anak ko?
Malambing niyang tanong, sabay pisil ng marahan sa malusog nitong pisngi. Napabungis-ngis ito. Opo, Daddy! Gusto ko po ligawan mo ang teacher ko. Isa pa po, Daddy, kapangalan niya po ang mami ko. Nabigla naman siya sa sinabi ni Daven. Paanong kapangalan din ng mami nito? What, son? Sinong kapangalan ng mami mo? Si Teacher Wiona po. Siya po ang teacher ko. Di ba po pangalan din yun ng mami ko? Sabi mo, Daddy? Napatango nang wala sa sarili si Carius. May mga nakwento siya sa anak tungkol sa mami nito, subalit wala siyang naitagong litrato nito kahit isa. Nagkataon na naunahan siya noon ng galit at lahat ng picture na meron sila ng dalaga ay binura niya. Okay, son. Tignan nga ni Daddy kung kasing ganda ba siya ng mami mo. Yay! Dali mo po, Daddy, ha? Humalik ito sa pisngi niya bago bumaba ng kama. Nakangiting pinapanood niya lang ang anak na nagtungo sa pinto. Umalis na rin siya sa kama at kinuha ang cellphone niya sa ibabaw ng bedside table. Tiningnan niya kung meron itong update sa pinapahanap niya, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin, kaya napabuntong hininga na lamang siya. Bakit ba ang hirap mong hanapin, Wiona? Where are you now? Problemadong tanong niya. Malapit ng mag-isang taon noon nang sinubukan niyang balikan si Wiona, subalit wala na sa dati nilang apartment ang dalaga. Kahit pinuntahan na rin niya ang address ng bahay ng pamilya nito ay wala na rin siyang nadatnan. Minsan, naiisip niya na siguro ay wala nang pakialam sa kanila si Wiona, kaya tuluyan na rin silang kinalimutan. Muli siyang napabuntong hininga at nagtungo na sa banyo, baka kulitin na naman siya ng kanyang anak. Bro, ano tong narinig ko sa pamangkin ko? May liligawan ka na raw at sa bago pa niyang teacher. Salubong sa kanya ng nakakatanda niyang kapatid, si Kuya Kaden. Napakamot siya sa kilay. Suggestion yun ng anak ko, kuya. Ewan ko ba sa batang yun? First time na lang naman niya may nagustuhan teacher. At gusto agad ako ireto. Excited nga yun eh. Anya, napatango-tango ang kuya niya sabay akbay sa kanya. Narinig ko nga kay Zaiden. May bago silang teacher. Siguro nanganak ang teacher nila kaya may pumalit. So bro, isabay mo na lang mga pamangkin mo tapos hayain mo ang bago nilang teacher na pumunta sa bahay. Para naman makilala namin. Kuya. Natawa ito ng mahina saka nagsalita. Sabi mo nga first time Daven, kilala mo naman yung anak mo. Katulad mo rin yan na malayong loob sa ibang tao. Kaya curious din kami kung sino yung bago niyang teacher. Kuya, nakakaya. Bakit ka naman siya aayain dito sa bahay? Bakit naman nakakaya? Single naman daw si teacher Ikaw rin naman single. Kahit na. Umiilang niyang sabi. Nagkibit balikat na lamang ito. Nahanap mo pa rin ba ang ngayon ng mami ni Daven? Usisa nito. Oo kuya. Naku bro, mahihirapan ka. Kapag ayaw magpahanap ng tao, wala ka talagang mapapala dyan. Tara na nga lang, kumain na tayo ng agahan. Nasa isang subdivision lang sila. Katabi lang ng bahay nila ang bahay ng pamilya ng kuya niya. Pero sila ng anak niyang si Daven ay nanatili muna sa poder ng mga magulang niya. Sa biyahe pa lang ay panay na ang daldal ng mga batang kasama niya. Nasa backseat ang dalawa niyang pamangkin. Si Zaiden na bunsong anak ng kanyang kuya Kaden at si Brian na bunsong anak naman ng ate kaya niya. Si Daven ay katabi niya at nakikipagkwentuhan ito sa mga pinsan. Yay! We're here na! Sabay-sabay na sigaw ng mga bubwit. Nang tingnan niya ang anak ay mas mukha itong masaya. Kumikislap nga ang mga mata nito pero napansin niya ang paghawak nito sa dibdib. Son, are you okay? Nag-aalala niyang tanong. Nakangiting bumaling ito at bahagyang umiling. I'm good, Daddy. I'm just excited po. Pero ang bilis po ng heartbeat ko. Sagot nito. Nagsalubong naman ang kilay niya. Hindi naman kasi ganoon ang kanyang anak. Ha? Bakit naman mabilis ang heartbeat mo, son? Kinakabahan ka ba? Nagtataka niyang tanong. Hinawakan pa niya ang matambok nitong pisngi. Hindi po, Daddy. Ganito po ako sa tuwing makikita ko na po ang bagong teacher ko Feeling ko po, Dad. In love na po ako kay Teacher Fiona. Nakangiti nitong sambit. Ilang sandali siyang natigilan. Naalala niyang teacher din ang mami nito. May posibilidad nga na iisang Fiona lang din ang kilala nila ni Daven. Okay, let's go. Iatid ko kayo hanggang sa classroom nyo. Anya at nauna na siyang lumabas ng sasakyan.
Pinagbuksan niya muna ang kanyang anak bago ang kanyang mga pamangkin. Thank you po, Dada Carius! Pasasalamat sa kanya ni na Zayden at Brian. Welcome. Wika niya't hinawakan pa niya ang ibabaw ng ulo ng dalawang bubwit. Naglakad na sila papasok sa loob ng private school at siya naman ay nanatili lang sa likuran ng mga ito. David! Hayon si Teacher Riona oh! Masayang sigaw ni Brian sa anak niya. Agad namang lumingon sa kanya si David at hinawakan siya sa kamay. Tara po, Daddy! Ipapakilala na kita sa teacher namin! Masaya nitong sambit at wala siyang nagawa kundi ang hayaan ng kanyang anak. Teacher Riona! Teacher Riona! Meet my Daddy Carius po! Nakatalikod pa noong una ang teacher nito pero siya naman ay natigilan dahil pamilyar ang bulto ng katawan nito. Maikli lang ang buhok nito at may katangkaran. Dahan-dahang lumingon sa kanila ang babae at parang huminto ang pintig ng puso niya. Hi David! Good morning! Malambing na bati ng babae. Gumuhit pa ang matamis nitong ngiti sa mga labi. Good morning po, teacher! Humiwalay sa kanyang anak upang makalapit ito sa teacher nito sa kanagmano. Good morning din sa inyo, Zayden and Brian. Magiliw na bati naman ito sa mga pamangkin niya. Nagtataka si Carius na bakit parang may kakaiba kay Wiona. Tama, ang teacher ng anak niya ay ang biological mother ni David. Pero bakit kaya ganoon? Wala man lang siyang nakikitang emosyon na inaasahan niyang makikita niya sa babae. Teacher, he's my dad po. He's gwapo po, di ba? Tumingala sa kanyang babae na may ngiti sa labi. Halos umuwang ang labi niya dahil wala siyang nababasang gulat sa mga mata nito, lalo na nang magkita ulit sila. Hi, I'm Wiona Castillo. Nice meeting you, Mr. Delgado. Casual na pakilala nito sabay lahad ng kamay. Siya pa nga ang nagulat dahil parang hindi siya nito nakikilala o nagpapanggap lang ito na hindi sila magkakilala. Daddy, hawakan mo na po yung kamay ni teacher. Hala po, natulala ka na po dyan ah. Sabi ko na nga ba magagandahan ka po sa teacher ko, Daddy? Hinawakan pa ng kanyang anak ang kanyang kamay, saka yon inilapit sa kamay ng ina nito. Walang kamalay-malay si David na ang gustong-gusto nitong guro ay ang tunay niya palang ina. Mahinang humalakhak din ang babae at babawiin na sana nito ang kamay nang agad na niyang tinanggap ang nais nitong pakikipagkamay. Carius Delgado. Seryoso niyang sambit sa sariling pangalan. Matiim niya itong tinitigan ang maganda nitong muka. Nang magdaop ang kanilang kamay ay natigilan siya. Naroon pa rin ang pamilyar na pakiramdam sa tuwing magkahawak sila ng kamay. Ito na rin ang unang nagbawi at tumingin sa mga bata. Tara na sa loob. Maya-maya ay magsisimula na ang klase natin. Anyaya nito. Pero teacher, ano po tingin niyo sa daddy ko? Pasok na po ba siya sa ideal man ninyo? Makulit na usisa ng kanyang anak. Pagsasabihan na sana niya si David nang magsalita ang ina nito. He's gwapo nga dahil magkamukha kayo, David. And yeah, he's one of my ideal man. But ano po yun, teacher? I don't think so kung ako rin ba ang ideal girl ng daddy mo. Anyways, pasok na kayo. Daddy, hindi po ba ang ideal girl mo ay mabait at maalaga? Yung gagawin niya tayong first priority? Yung mas pipiliin niya tayo dahil pamilya na tayo? Doon nakita niya ang pagbabago ng emosyon ni Wiona. Nahuli pa niya ang bahagyang panginginig ng balikat nito. In that case, malayo ko sa ideal girl ng daddy mo, David. Sabat nito at matapang na sinalubong ang mga mata niya. Tipid na ngumiti rin ito. Bakit po? Malungkot na tanong ng kanyang anak. David, get inside. Alis na rin si Daddy dahil may duty pa ako, anak. Wika niya at ayaw niya nang mag-usisa pa lalo ang anak. At hindi niya rin talaga alam kung anong tumatakbo sa isip ng ina nito na nagpapanggap na hindi sila kilalang mag-ama. Marahil ay wala na talaga itong pakialam sa kanila ni David. Okay po, Daddy. Ingat po kayo ah. Wika nito. Hinila pa pababa ang laylayan ng damit niya. Lumuhod siya sa anak at humalik ito sa pisngi niya. Ginaya rin ito ng dalawang pinsan at nagpaalam din sa kanya. I'll go ahead, Miss Castillo. Casual na paalam niya sa babae. Tumango ito at umiwas din ng tingin.
Nang makabalik siya sa sasakyan ay tinawagan niya ang private investigator. Paanong hindi ito nakakuha ng impormasyon na wala na sa San Francisco ang dalaga kundi nasa Maynila na ito at mukhang dito na rin nagtatrabaho. Matagal na itong pinapahanap at ngayon lang ay bigla na lang ding nagpakita. Ang anak pa niya ang unang nakakita rito. What's your plan, Fiona? Bakit kung tratuhin mo kami ng anak natin parang ibang tao na kami sa'yo? Malamig niyang tanong sa sarili. Mahigpit na kumuyom ang kamao niya. May namumuong galit na naman sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, habang nagtuturo si Fiona ay hindi niya maiwasan na alalahanin ang eksena kanina. Dahil nakita niya ulit ang kanyang anak, ay inaasahan na rin niya na magkikita rin sila ng daddy nito. Nang makita nga niya si Carius ay pinigilan niya talaga ang sarili na wag itong lapitan o wag yakapin. Alam niya sa sarili niya na hinahanap-hanap din ito ng puso niya. Pero nakakatampo rin naman dahil seryoso talaga siya noon na umalis. Di naman niya naisipang balikan ako. Kaya okay na to. Magpapanggap na lang ako na hindi ko sila kilala. At sapat na rin sa akin na makita ko ulit ng malapitan ng anak ko. Mahina niyang sambit. Napatingin siya sa kinauupuan ng kanyang anak. Naalala niya tuloy ang una nilang pagkikita ni Daven. Nang araw na yon ay kasama niya si Mrs. Sabrina Lagdameo, ang prinsipal ng isang pribadong paaralan upang ipakilala siya bilang bagong guro. Hello children, I'm Teacher Fiona Castillo. Ako ang bago niyong teacher. Papalit kay Teacher Zaragoza. Pero babalik din ng teacher ninyo. Pansamantala lang ay ako muna makakasama niyo sa loob ng 2 buwan. Magiliw niyang pahayag sa mga bago niyang estudyante. Napatingin naman siya sa isang bata. Napansin niya kasi na parang kanina pa ito nakatingin sa kanya. Seryoso masyado ang batang lalaki. At nang makita niya ito ay parang bumilis ang pintig ng puso niya na para bang gusto niyang yakapin din ito. Hello, what's your name, baby? Magiliw niyang tanong sa bata. I'm Daven Delgado po. Magalang na sambit nito sa sariling pangalan. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Mataman pa niyang tinitigan ang maamon itong muka. Magtatatlong taong gulang na si Daven nang huli niya itong nakita. Nang masaksihan niyang masaya na ang kanyang mag-aama ay doon lang siya tumigil sa pagsubaybay sa mga ito. Pakiramdam niya kasi ay ibang tao na rin siya. Your father is Carius Delgado, right? Tanong niya, namimilog ang mga matang tumango ito. Kilala niyo po ang daddy ko, teacher? Gulat nitong tanong. Alam niyang galit pa rin sa kanya hanggang ngayon ang daddy nito dahil hindi na siya binalikan pa. Ay hindi, may nabasa lang si teacher, baby. Pwede ba kitang yakapin? Pakiusap niya. Akala niya itatanggihan siya nito, ngunit ito pa ang kusang tumayo upang lapitan siya. Pinigilan niya ang mapaluha dahil matagal niyang hinintay ang pagkakataon na muling mayakap ang kanyang anak. Hindi niya rin napigilang halikan ito sa ibabaw ng ulo. It feels I'm home po, teacher. Para kang si daddy. Ganito rin po ang yakap niya eh. Wika nito at lalo siyang naluha. Mabuti na lang ang mga bata ay abala sa kani-kanilang ginagawa. I love you, Daven. Miss na miss ka na ni Mommy. Mahina niyang sambit. Matagal bago niya pinakawala ng anak ay hindi naman ito nagreklamo. Mukhang masaya pa nga ito. Teacher! Teacher! Para naman siyang hinila mula sa nakaraan nang may bahagyang kumalabit sa kanya. Daven, may kailangan ka, baby? Malambing ning tanong sa anak. Hinaplos pa niya ang matambok nitong pisngi. Are you okay po ba, teacher? Kanina pa po kayo nakatitig sa akin eh. Sabi nito, dahil mga batang estudyante niya ay mababa rin ang upuan niya. Kaya nang abutin ng munti nitong kamay ang pisngi niya ay napangiti siya. Ay okay lang si teacher, baby. Tugon niya. Napangiti naman siya sa iba niyang estudyante. Abala na naman sa pakikipag-usap sa katabing kaklase. Si Daven talang talaga ang nakapansin sa kanya. Obvious naman na mapapansin yun ng bata dahil nakatingin nga raw siya dito. Ang pogi-pogi mo talaga, Daven. Teacher, okay na po ba si daddy ko? Si tingin mo, teacher, pwede na po ba siyang manligaw sa'yo? Hindi niya tuloy mapigilan ng matawa. Gustong-gusto talaga siyang ireto ng sarili niyang anak sa daddy nito.
Bakit ba gusto mong ligawan ako ng daddy mo, baby? Akala ko ba... Wait, wala bang asawa ang daddy mo, Daven? Umiling ang bata kaya naman tumatalbog ang matambok nitong pisngi. Marahan niyang pinisil yon. Wala po, teacher. Wala nga rin pong girlfriend ng daddy ko eh. Ikaw po, teacher. Di ba sabi mo wala ka naman pong asawa tsaka boyfriend po? Inosenteng tiningnan pa siya nito. Naalala niya tuloy ang nangyari noon. Matagal bago niya nahanap kung saan nakatira si Carius dahil bukod sa pangalan, edad at trabaho nito ay wala na siyang kaalam-alam at hindi rin niya sinasadyang nakita niya ito noon na may kasama itong babae. Kitang-kita pa niya kung paano ngumiti noon ang dating nobyo. Tanggap niya na wala na rin talaga siyang pag-asa kahit sa huling sandali ay pinili niya ang kanyang mag-ama. Teacher! Teacher! Paulit-ulit na tawag ni Daven. Ang maliit nito mga kamay ay nasa magkabila niyang pisngi. Ang lapit-lapit ng mukha nito sa kanya. Hinagkan niya ito sa pisngi at lumapad naman ang ngiti nito. Wala nga. Pero baka may ibang gusto ang daddy mo. Sige ka. Wala po, teacher. Promise po, wala. Oo na. Naniniwala na si teacher, baby. Hinalikan pa niya ito sa noo bago pinabalik sa upuan. Samantala, nasa sala ng kanilang mansyon si Carius kasama ang daddy Caleb niya at ang kanyang nakakatandang kapatid na si Kaden. What, son? Ang bagong teacher ni Daven ay ang totoo niyang ina? Tanong ng kanyang ama. Ikinuwento niya kasi ang tungkol sa teacher na nagustuhan ng kanyang anak at nakumpirma niyang si Wiona nga yun. Yes, Dad. Alam ba yan ni Daven? Usisa naman ng kuya niya. Umiling siya at alam niyang walang binabanggit si Wiona tungkol sa sarili nito, kaya hindi rin alam ng bata. Malapit agad ang loob niya, pero alam kong hindi niya alam na mami niyang teacher niya, kuya. No wonder, baka lukso ng dugo nararamdaman ni Daven, son. Pero ano bang plano mo? Nakausap mo na ba siya? Dad, kontratuhin niya po kami ng anak namin, parang hindi niya kami kilala at hindi pa po kami nag-uusap. Baka na-aksidente siya, nawala ng alaala. Imposible naman po yun, kuya. Maayos naman po siya sa tingin ko, kung na-aksidente man siya. Sabi niya at nakaramdam tuloy siya ng kirot sa dibdib. Ayaw niyang isipin na nangyari yun matapos nila itong iwan. Mabuti pa, bro. Kausapin mo muna ang ina ng anak mo. Sabihin mo na matagal mo na siyang hinahanap at babawi ka sa kanya dahil sa pang-iwan mo sa kanya. Tama ang kuya mo, son. Siguro galit pa rin yun hanggang ngayon. Ikaw ba naman, ilayo mo ang anak niya sa kanya? Sinong hindi magagalit at masasaktan, Carius? Seryosong tanong ng daddy niya. May punto nga ito. Sige po. Sinipat niya ang relong pambisig. Half day lang ang klase ng mga bata at minsan ay salitan sila sa pagsundo. May pagkakataong ang kuya Brandon niya na asawa ng ate niya ang sumusundo sa mga bata. Ngunit sa ngayon ay busy ito sa resto. Or maybe kinalimutan niya na talaga kayo na may pamilya na rin siya. Bro, 5 taon din kayo nagkahiwalay. No, that's impossible. Walang ina na kinakalimutan ng sariling anak. Sabay silang napatingin sa nagsalita. Nakakrus ang magkabilang braso ng mami Zandra niya. Seryosong nakatingin sa kanila. Mom, tawag niya. Umupo ito sa tabi ng daddy nila. Nung iniwan ako ng ina ng anak mo, hindi pa siya handa. Umiiyak pa nga siya eh. Kung wala na talaga siyang pakialam kay David, baka hindi ganoon ang magiging reaksyon niya, son. Huwag niyo masyadong kine-question ang pagmamahal ng isang ina. Dahil ilang sandali itong tumahimik at tumingin sa kanilang ama. Kung ako nasa sitwasyon niya, mas kaya ko pang iwan at kalimutan ng dading ninyo kesa kayong may iwan ko at makalimutan. Your mom is right. Kausapin mo muna siya. Kung mahal mo pa siya ngayon pa lang ay bawiin mo na siya, Carius. Pareho kayo nagkamali pero alam mo kung sino talagang mas lamang na pagkakamaling yun. Pahayag ng daddy niya. Susubukan ko po siyang kausapin. At kung wala na po talaga siyang pakialam sa akin, sa amin, sa tingin ko. Don't say that, son. Kung wala ka ng pag-asa, may karapatan pa rin si David na malaman kung sino ang mami niya. Sabihin mo sa kanya nang mas maaga. Yes, ma'am. Good luck, bro. Mahirap kunin ng loob ng taong binigyan mo ng atraso. Baka magayan sa ate kaya mo. Mas masakit nga lang ginawa mo. Iniwan mo siya at sinama mo pa ang anak ninyo. Wika naman ng kanyang kapatid. Oo, pinagsisisihan niya yun. Pero wala nangyari na rin. Nagawa niyang saktan ng babaeng mahal niya.
Inakala na yun ang makakabuti para sa kanila, subalit nagkamali pa rin siya. Nakangiting inasikaso ni Wiona ang kanyang anak. Natapos ang klase nila para sa araw na ito. Teacher, baka po susunduin kami ni Daddy mamaya. That's good, baby. Teacher, bakit po tinatawag mong baby si Daven? Usisa sa kanya ni Brian. Ano namang masama dun, Brian? Gusto ko ngang tinatawag ako na gano'n ni teacher eh. Depensa ni Daven sa pinsan nito. Oo nga, walang bad dun. But I'm just curious, Daven. Ako ganun lagi tawag sa akin ni mami at daddy ko eh. Paliwanag naman ni Zaiden. Ako nga rin. Segunda naman ni Brian, may kasama pang pagtango. Teacher, bakit niyo po ulit ako tinatawag na baby? Usisa sa kanya ni Daven. Kasi baby na kita? Nakangiti niyang sambit. Napanguso ang dalawang bata. Ang kanyang uniko iho ay malapad ang ngiti. Teacher, gusto mo bang maging mami ka ni Daven? Alam niyo po, wala po siyang mami. Naawa rin po ako kay Daven eh. Malungkot na sabi nito. Nagawa pang yakapin ng pinsan. Siya naman ay nakaramdam din ng paninikip ng dibdib. Dahil yun ang pagkakamali niya. Kaya lumaki ang anak niya nang walang inang tumatayo. Ngunit kung tutuusin naman ay pwede pa naman siyang bumawi sa anak. Pero natatakot siya. Kapag sinabi niyang siya ang mami nito ay baka magalit ito sa kanya. Ayaw niyang mangyari yun. Isa pa ay aalis din naman siya. Mas mabuting hindi na siya nito makilala bilang ina. Wala naman sigurong magagalit kapag naging mami ka ni Daven, di ba po? Alam niyo kids, pansamantala lang ako dito. Babalik din ang teacher ninyo. Sa sinabi niya ay nakita niyang lumungkot ang ekspresyon ng mukha ng kanyang anak. Mukhang hindi nito nagustuhan ng sinabi niyang aalis din siya. Saan ka na po pupunta, teacher? At hindi ka na po ba talaga magstay dito? Tipid siyang ngumiti kay Daven at sinapo niya ang malusog nitong pisngi. Gustong magstay ni teacher dito. Pero kailangan ko talagang umalis pagkatapos nitong pagtuturo ko sa inyo. At saka napahinto siya sa pagsasalita nang mapansin niyang dahan-dahang umalog ang balikat ni Daven. Nanginginig na ang labi nito at mas umalpas ng luha sa mga mata. Daven! Hala po teacher! Naiyak ang pinsan namin! Daven, hey! Bakit ka naiyak? Nalulungkot lang ako, teacher! Bakit? Kailangan mong umalis! Bakit biglaan naman po? Umiiyak na tanong ni Daven. Hinila niya ang maliit nitong katawan sa kanya ito niyakap. Hinalik-halikan pa ang ibabaw ng ulo nito. Siyempre, gusto niyang manatili. Gusto niyang wag nang tumuloy. Pero may kontrata siya sa dati niyang pinagtatrabahuan sa abroad. Hindi niya yun pwedeng bawiin. Baby, may work sa abroad si teacher. Pero masaya naman ako. Kahit sa maikling panahon nagkasama tayo. Nakilala kita, Daven. Alam mo, love ka kaagad ni teacher. Kaya sana kapag umalis ako, huwag ka masyadong malungkot ha? Pag-aalo niya dito, ngunit sa halip na tumahan ay lalo itong umiyak. At sa ganoong eksena naman abutan ni Carius ang anak niya. Nag-alala siya noong una. Naisip niya na baka sinabi na ni Wiona ang totoo. Ngunit mukhang hindi ganoon ang nangyari. Nag-aya na lang na umuwi ang anak niya at naiwan doon ang mami nito na halatang nag-aalala pa rin para kay Daven. Bumalik din naman siya sa private school. Nagkataon na palabas na rin si Wiona kaya agad siyang bumaba ng sasakyan at hinarangan ito. Mr. Delegado, may tutulong po ba ako sa inyo? Tanong nito. Kumunot pa ang noo at halatang nabigla nang makita siya. Let's talk, Wiona. Seryoso niyang sabi sa dalaga. Matiim lang siyang tinitigan nito. Will you stop pretending na parang hindi mo ako kilala? May pag-uusapan ba tayo, Carius? Ano nangyari kay Daven? Bakit siya umiyak kanina? Bakit hindi mo tanungin ang anak mo? Anak ko? Kinalimutan mo na ba agad si Daven? Na anak mo rin siya, Wiona? Alam mo, wala akong oras para makipag-usap sa'yo, Mr. Delgado. Sabi nito at bigla na lang siyang tinalikuran. Ngunit marahas niyang hinaklit ang braso nito. Carius, ano ba? Tama ba ang hula ko? Nasadyang wala ka na talagang pakialam sa anak natin, Wiona? Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin yon. Anak ko yon! Mahal ko si Daven, Carius! Hindi mo alam. Hindi mo alam kung gaano kasaya nung nakita ko ulit siya. Then ano ang pumipigil sa'yo? Kung bakit hindi mo sabihin sa kanyang totoo? Mas mabuting hindi niya alam.
Mas mabuting hindi niya malaman dahil isusumbat mo na naman ang pagkukulang ko sa anak natin, Carius. Ikaw naman ang nagtulak sa akin eh. Ikaw ang naglayo kay Daven. Natigilan siya sa sinabi nito. Baka sa boses nito ang hirap at sakit na dinanas nito. Tama naman talaga ito. Siya ang dahilan kung bakit nagkalayo mag-ina. Huwag mo na lang sabihin kay Daven para hindi siya lalong masaktan. Dahil Carius, ayoko magkamali na naman. Ayoko maulit ang nakaraan. Ayoko sumbatan mo na naman ako sa mga pagkukulang ko sa anak natin. Okay na ako ngayon. Nalampasan ko na ang mga sakit na binigay mo noon sa akin. At kung mauulit pa yon, baka mawasak na naman ako. Pati na ang pagkatao ko. Muli siya nitong tinalikuran at nagsimula na itong maglakad palayo. Mabigat ang dibdib na nakatanaw na lamang siya kay Wiona. Ngayon ay naiintindihan niya. Mas pinili nitong itago ang katotohanan dahil takot na ito ulit na masaktan. Salamat sa inyong pakikinig at para sa susunod na kabanata ay stay tuned lamang po tayo sa channel na ito. Don't forget to subscribe dito lang sa Beletra Haven. Muli, ako po si Miss Demi at hanggang sa susunod na kabanata. Paalam!